Ito yung masasabi kong halimaw sa specs pero sakto lang ang presyo. At ito lang naman ang iQOO Neo 11. And for sure, yung tanong mo bakit? Unlike kasi sa iba na chipset lang yung pinopokus sila sa gada phones na nare-release sila, dito lahat na. May flagship build quality na may solid protection. May massive 7,500 mAh battery capacity. May flagship LTPO display panel, naka-latest Android 16, equipped na din ng powerful Snapdragon 8 Elite chipset at higit sa lahat, may affordable na presyo. Pero ang tanong, para ba sa'yo to? Ano yung mga trade-offs na dapat mong malaman bago mobilhin? At kung ano-ano pang mga importanteng information na dapat ninyong malaman. Kaya kung interesado kayo sa phone na to, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan muna natin sa isang mabilisang unboxing. Nga pala, yung hawak-hawak nating unit dito is 12256GB variant and available nga pala to sa 16512 and also 161TB dito sa Philippines. So, pwede nyo pong i-check yung link sa description para hindi na kayo maligaw. Recommended shop po natin yan and 101% na legit po yan. Anyway, sa loob ng box ito, una agad nating makikita is yung ating mesmong iQOO Neo 11 unit. Bale, yung colorway nga pala nito tinatawag na Facing the Wind, which is itong color blue. Bale, in terms sa design, may wavy pattern to na parang wind style slashes. Kung naglalaro kayo ng League of Legends, kung alam niyo yung Wasagi ni Yasuo, ganun yung style niya for me. And syempre, hindi pwedeng mawala yung ating Neo branding, pati yung ating iQOO branding dito sa ibaba. Makikita natin na maganda yung placement nila. And yung unique sa design nito, bukod sa colorway, merong pagka-holographic yung datingan ng kanyang back panel. Nag-iiba-iba siya ng color, it depends sa position. Which is para sa akin, quite cool tingnan. And to be honest, ito yung favorite kong design doon sa apat na pwede pa natin pagpilian. Meron silang color variant na tinatawag na pixel orange design. And actually, isa to sa unique din na design type ng ating iQOO Neo 11. And for me, kung hindi nyo nagustuhan tong color blue, go kayo sa orange kasi isa din yung unique na design. Meron din tayo ditong common color which is black and also white. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito meron na rin siyang flagship build. Dahil meron na tong glass front na protected ng bago nilang protection which is tinatawag na rock glass. Meron na rin silang aluminum alloy frame and fiber reinforced plastic back, which is isa sa nagustuhan ko sa iQOO Neo 11 dahil unlike sa ibang mga phone kagaya na lang ng iQOO C10 Turbo Plus and also ng iQOO Neo 10 Pro, medyo sacrifice yung build nila pagdating sa part na to kahit na almost the same lang sila ng presyo. Plus, meron itong IP69 and IPX8 rating kaya kahit mabagsak natin to sa lavabo habang naghuhugas or masubmerge natin sa tubig, walang magiging problema. Pero syempre, wag nyo namang sasadyain. Kaya kung gusto nyo ng mas premium na phone para sa same price range, go for iQOO Neo 11. Anyway, balik tayo sa unboxing. Sumunod naman sa box yung ating black included jelly case na merong iQOO branding. Sumunod na din dyan yung ating paperwork and lastly yung ating 100 watts charging adapter and Type-C to Type-C charging cable. And wag na rin tayong lumayo dahil usapang charging na, pag-usapan natin yung kanyang big battery. Dahil equipped na to ng 7,500 mAh battery capacity. And actually, hindi lang to just a number dahil talagang makunat yung battery neto dahil nakakuha tayo dito ng 25-hour plus na SOT sa kanyang PC Mark battery testing. And in terms sa actual usage experience ko dito, talagang kaya niyang tumagal ng isang buong araw. It depends pa yan sa gagawin mong activity. Gaya na lang ng madalas kong ginawa nung nare-review ko to, manonood lang ako ng Netflix, magre-reply lang ako sa mga comment ninyo sa YouTube and Facebook kasi kasagsagan to ng ating Poco Pad M1 giveaway na maraming mga nagko-comment at maraming mga nagtatanong. Kaya isa yan sa mga naging activity ko dito sa phone na to, mag-answer ng comments niyo and also manood ng Netflix at maglaro ng bago naming favorite na game yun which is Valorant Mobile. So with that said, in terms of normal usage, talagang tatagal to at halos hindi mo siya kinakailangan i-charge sa loob ng isang araw na gamitan. Kahit na mag-light moderate gaming tayo dito. Pero kung heavy gaming, ibang usapan na yun. Ang main point ko lang dito iba-iba tayo ng way ng paggamit ng mga mobile phones natin. Kaya iba-iba din yung makukuha natin na battery result sa paggamit dito. Pero at least alam na natin yung kanyang mesmong baseline. But ganoon pa man, if ever na malolobat ninyo to, wala din problema dahil supported na nga nito ang 100 watts fast charging support. And para ma-activate nyo yung pinaka fast charging niya, i-activate nyo lang yung turbocharge dun sa settings and then kaya nyo ma-full charge to sa loob lang ng under 50 minutes from 0 to 100 pero most likely nag-charge na ako sa 20% up to 100%. And that's it. Pwede na po yan. And if ever naman na malawbat kayo habang naglalaro kayo ng games, wala ding problema dahil supported na rin po nito ang bypass charging. Anyway, iba pang specs bago tayo magpatuloy. May Wi-Fi 7 support
support na po tayo dito. May IR blaster na din na pang-control sa ating mga equipment. Naka Bluetooth 5.4. May NFC support na din, kaso nga lang naka USB-C 2.0 pa lang tayo dito. Then pagdating naman sa ating mobile data connection, naka NSA NSA support na po tayo dito for 5G deployment. However, nung nag-testing ako dito, nakakuha lang tayo ng 4G Plus para sa Globe network dito sa area ko. And dung moment na nire-review at sinushoot ko yung ating data testing dito sa iQOO Neo 11 Pro until now, wala dito yung aking dito SIM card dahil nailagay ko doon sa aking review unit na pinadala ko na sa kaibigan ko. But ganoon pa man, yeah, in terms of Globe network, pagdating sa mobile data, 4G Plus lang, pero okay din naman yung nakuha natin na mobile data connection dito. So sa tingin ko, wala pa tayong 5G para sa Globe and also Smart dahil hindi pa sila gumagamit ng SA deployment. But for sure, meron tayong 5G connection sa dito dahil meron na silang SA deployment or sila ang nauna na gumamit ng SA deployment dito sa Philippines. Pero don't worry, tumahabol na rin naman ng Smart and also Globe. So kung kayo ay carrier ng mga network na yan, don't worry, magkakaroon din tayo in the future. Kaso nga lang, nasa Philippines tayo, so for sure, matagal-tagal pa yan. Anyway, pagdating naman sa display, meron na tayong 6.82-inch, 144Hz LTPO AMOLED na merong QHD Plus or 2K resolution na merong 510 ppi density. Ang ibig sabihin lang yan, meron tayo ditong flagship display specification. Dahil una, meron tayo ditong crispy sharp display. Maliit na rin yung bezels neto, kaso nga lang medyo kapansin-pansin na medyo makapal pa ng konti yung ating chin bezel dito. But in overall, pagdating sa ating viewing experience, walang magiging problema. Lalo na supported na rin neto ang Widevine L1 pagdating sa Netflix, kaya kung usapang anime, usapang movie watching or series, walang kaproblema. And just I said din kanina, panonood ng anime at ng movie yung isa sa pinagkaabalahan kong gawin nung nire-review ko ang iQOO Neo 11. Kaya pagdating dito, display-wise, pasadong-pasado to. Ngayon naman, dako tayo sa performance part nito. Again, ginamitan to ng flagship Snapdragon 8 Elite. Combined na to ng 12GB up to 16GB LPDDR5X RAM and 256GB to 1TB UFS 4.1 storage version. And nag-result to sa 3,000,002 benchmark score. And actually, alam na natin yung performance ng Snapdragon 8 Elite. Ang need na lang natin malaman dito, yung kanyang mismong thermal pagdating sa mga games dahil different brands, different sila ng approach sa tuning ng mismong Snapdragon 8 Elite and also thermal na ginagawa or ini-include sa phone nila. And bago tayo mag-dive sa game testing neto, meron na nga rin pala itong mga extra gaming features dahil equipped na rin neto yung kanyang extra dedicated Q2 chip. Kaya meron tayo dito mga visual enhancement feature kagaya na lang netong ating super resolution and game visual enhancement na kung saan kapag inactivate natin medyo iinit yung device natin pero mas magiging maganda and mas magiging sharp yung display natin dito. And nga pala, meron rin tayo ditong frame rate interpolation, however hindi gumagana sa mga non-Chinese game kaya hindi pa rin natin magagamit at the moment. Then ngayon, mag-jump na tayo sa ating mismong game test. So, nilaro namin to sa Genshin Impact, sinagad namin yung settings and pagdating dito, same sa mga Snapdragon 8 Elite na na-review natin, maganda and solid yung naging performance niya. Nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS. May mga pagkakataong bumababa ng 55, 50 pero papitik-pitik lang naman. Most likely nandun talaga tayo sa maintaining 60 FPS which is I like. At pagdating dito, pasadong-pasado siya sa ating game testing dahil alam naman natin na yung performance ng Snapdragon 8 Elite. And after ng 30 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact, nasa 37 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha nating temperature dito. Pagdating naman sa mga MOBA games kagaya ng MLBB, Wild Rift at saka HOK, nakakuha tayo dito ng solid and max out settings. Then pagdating sa naging overall performance ng phone na to dito, okay naman. Yun nga lang, doon pa rin talaga sa part ng optimization medyo kinulang dahil pagdating dito sa ating HOK, nakakuha lang tayo ng 60 FPS kahit na max out settings tayo dito. Pero pagdating sa MLBB and Wild Rift, 120 FPS and maintaining po yan, hindi tayo nagkaroon ng drop or ng kahit ano pa man. Then pagdating sa case ng HOK, wala naman tayong magiging problema dyan dahil for sure makakatanggap tayo ng update para ma-fix ito. Then pagdating sa thermal na nakuha natin sa tatlong game na to, nakakuha lang tayo dito ng average 37 to 38 degrees Celsius which is hindi surprising dahil hindi naman ganong kabigatan itong mga game na to. Next naman naming nilaro dito is itong ating CODM. Then dito, sinetup namin siya sa frame rate priority kaya medium graphics lang tayo dito and pagdating dito nakakuha din tayo ng solid 120 FPS pagdating sa MP and also VR mode. And yes, hindi po sila bumagsak, halos kung meron mang
fluctuation nandun lang sa 110, 119, ganyan lang, which is normal para sa game na kagaya neto. Then, pagdating sa temperature, pumalo lang to ng 37 to 38 degrees Celsius. And gusto ko lang linawin na nasa 29 to 30 degrees Celsius yung overall temperature ng room nung ginawa namin yung gaming test. So, magmamatter pa rin talaga yung environment or temperature natin if ever na maglalaro tayo ng mga heavy games. So, meaning, pwedeng mas mababa or pwedeng mas mataas yung makuha nating temperature based sa mga nakita ninyong temperature na na-accumulate natin or na-collect natin sa ginawa naming gaming test. And parang nga pala sa mga napapaisip kung gagawa namin to ng extreme gaming test, actually, hindi na. Dahil na-dispose na agad namin yung unit after namin gawa ng review. And actually, kung ano man ang performance sa Poco F8 Pro and also other Snapdragon 8 Elite phone na nagawa natin ng extreme gaming test, ganun lang din naman sa temperature na lang talaga magkakaiba. And based naman sa ginawa namin testing, para sa akin, maganda rin ang thermal ng iQOO Neo 11. Anyway, usapang software naman tayo. Pagdating dito, currently naka-Origin OS tayo at under to ng Android 16. And based sa nakalap kong information, makakakuha tayo dito ng 3 major software support upgrade which is aabot to hanggang Android 19 at meron tayo ditong 4-year security patches. And mind you, isa tong China ROM kaya mas mauuna tayo sa mga updates. And pagdating naman sa UI experience, lagi ko naman sinasabi sa inyo to, isa sa pinaka-favorite kong UI talaga so far is ang Origin OS. And yung main reason dahil magaan lang tong OS na to, as in wala kang masyadong mapapansin na lag, delay or etc. Hindi lang dahil powerful ang Snapdragon 8 Elite or magandang display na ginamit, maganda talaga ang implementation ni iQOO or ni Vivo pagdating sa kanilang mga devices, kaya isa to sa pinaka nagustuhan ko sa kanila. Pero lagi nyo tatandaan yung trade-offs nito, China ROM pa rin siya at the end of the day, so meaning wala tayo ditong pre-installed na Google Play services pero pwede naman nating i-manual install, and also meron tayo ditong madaming Chinese bloatwares. And para sa mga na-overwhelmed dyan, may nagawa na po akong tutorial para sa pag-setup ng inyong China ROM, check nyo po ito. Anyway, meron na nga rin pala tayo ditong built-in AI, however, the same lang din sa mga China ROM phones na na-review natin, Chinese language pa rin yung ginamit nila dito, so hindi pa rin natin sila magagamit. So pagdating dito, download na lang tayo ng Gemini or kaya use ChatGPT. Pagdating naman sa notification, delay pa rin pero meron na tayong alam na workarounds para ma-fix to. Basic lang, i-allow nyo lang lahat ng needed notification settings doon sa application, then punta lang kayo ng background power control and then i-click nyo lang or i-activate nyo lang yung high background power usage. Pwede na natin magamit at hindi na delay yung notification nung application na pagsiset-upan natin na to. Kagaya na lang ng mga important communication application, kagaya na lang ng WhatsApp, Messenger at kung ano-ano pa. Ngayon naman, usapang camera tayo. Pagdating sa ating primary camera, meron tayo ditong 50 megapixel Sony LYT700B camera sensor na merong OIS support. And meron na rin tong 8 megapixel ultra-wide camera. And pagdating sa mga output na nakuha natin, for me, satisfied na ako sa mga nakuha natin dito para sa isang mid-range level camera segment. Dahil for me, kung ikukumpara ko to sa Poco F8 Pro or iba pang flagship na merong mas magandang sensor na ginamit dito, di hamak na mas maganda sila. Pero Vivo is Vivo pa rin. Nandito yung kanilang pamoso na good looking color processing. By the way, vivid profile nga pala yung ginamit ko dito. Meron kasi tayong iba pang pwedeng pagpilian dyan, pero most na nakikita nyo mga pictures is shoot sa vivid mode or vivid profile. Kaya mapapansin niyo na vibrant and saturated yung mga photos na nakuha namin dito. But kung kayo yung tao na hindi gusto yung gantong kaluto or medyo saturated na photos, pwede nyo naman gamitin yung iba pa nilang picture profile. Isa pa sa napansin ko, maganda na rin yung HDR capability ng phone na to, dahil kung mapapansin natin yung highlights sa in-also shadow part, hindi sila nagka-crash out. Kaso nga lang, ibang usapan pagdating sa ultra-wide dahil nawawala yung detail ng kanyang background. So pagdating dito sa part na to, for me, pasado pa rin naman dahil most likely main camera yung gagamitin ko. Pagdating naman sa video capability, kaya na ito mag-shoot ng 8K at 30 FPS and 4K at 60 and 30 FPS din. So dito, yung papakita ko lang sa inyo is yung shoot ko sa ating 4K at 30 and also 60 FPS. And pagdating sa nakuha nating video output, para sa akin, goods na po ito. Dahil una, maganda yung kanyang stabilization dahil nga meron na rin tong OIS. Pero kung gagamitin nyo to sa mas professional na way or kaya gagamitin nyo to pang film ng movies or etc. na ginagawa ninyo dyan sa mga schools ninyo, dahil for sure meron kayong ganyang mga activity, use gimbal pa rin kasi kung handheld lang, mapapansin ninyo yung effect ng OIS. Kaya yeah, best recommendation ko, use gimbal. But in overall, in terms of quality, panalo lang po sa akin for 8K resolution. Siguro kung medyo disappointed lang ako sa kanyang selfie camera again dahil hanggang ngayon, nasa sumpa pa rin tayo ng 1080p at 30 and also 60 FPS combo. But ganoon pa man, goods pa rin naman yung nakuha natin quality. However, if gagamitin natin to sa mga Zoom calls or kaya mga video call, mas magdi-degrade pa yung quality neto. Kaya yun lang yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. But pagdating sa kanyang selfie camera, goods naman, maganda yung kanyang quality, pretty average, just
as I said, pagdating sa isang mid-range phone. Pero kung i-compare natin to sa ibang mga phones na mas mababa yung presyo dito, definitely mas okay yung kanyang camera capability unlike sa kanila. And that's it mga kapare ko. Now, usapang presyo tayo. Mabibili natin to sa 25,000 to 24,000 kung makukuha natin siya sa kanilang promo sale price this upcoming 12.12. Ang alam ko, bumaba pa to ng 22 to 23,000. Meron ako mga nakita sa page na nagsabi niyan. So, for sure, nakakuha sila ng YouTube voucher. Kaya click nyo po yung link dyan sa description. Pero kung gusto nyo naman agad makabili ngayon, gusto nyo na agad ng on-hand unit at ma-deliver din agad sa inyo ngayong araw, i-PM lang po ninyo si A-Triple-H Xiaomi Manila dahil meron na rin po silang on-hand unit neto. And actually, ito is nabili ko kay A-Triple-H Xiaomi Manila. Pwede nyo po silang kontakin para sa pag-purchase ng inyong first ever China ROM or nitong ating iQOO Neo 11. Marami po sila dyan. Kontakin na lang po ninyo. So, yung overall verdict ko para sa phone na to, kung ako yung tatanungin, for the price, definitely lahat ng sinabi ko kanina pasok na pasok sa device na to. Actually, kung ako yung tatanungin ninyo, kung papapiliin ninyo ako iQOO Z10 Turbo Plus ba or kaya iQOO Neo 10 Pro Plus, mas pipiliin ko itong bad boy na to. But if medyo limited yung inyong budget, go for iQOO Z10 Turbo Plus kasi mas mura yun. Pero kung ang pinagpipiliin nyo ngayon is iQOO Neo 10 Pro Plus, go for this one dahil mas maganda yung kanyang build and way more better yung kanyang battery kung ako yung tatanungin. Yun nga lang, para sa akin, mas maganda ang camera ng iQOO Neo 10 Pro Plus. Anyway, dito ko natatapusin yung video. If meron kayong mga tanong or kaya suggestion, comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin. Yun lang guys. Peace out. Let's go.